Ito, Kengkoy, oh. Oh, ha? Ito, naglabas sila ng bill na, sinasabi ng extrajudicial killing daw ay heinous crime at dapat daw parusahan. We have filed a bill, House Bill number 10986, that seeks to classify extrajudicial killings as heinous crimes. Crimes that, if proven, will be punishable by life imprisonment or 20 to 40 years in prison. Ito po ay significant step towards ensuring that those who commit such grave acts will face the full force of the law, whoever they might be. Talagang inutil tong mga nasa Quadcom eh. Puwera lang si Ace Barber. Siya nang matino dyan sa apat na chairman eh, ha. Ito, alam niyo kung ba't nakakatawa? Okay, ha? Sinasabi natin EJK tayo ng EJK ng EJK. I-analyze natin yung term na EJK, ha? Extrajudicial killing. Okay, anong ibig sabihin? Pagpatay ng wala sa judicial system. Ayun. Anong judicial system? Korte natin. Bakit tinawag na EJK? Hindi ko malaman nga kung bakit ito pang term na ginamit nila. Pagkatapos ng katakot-takot, 100,000 hearings na yata doon na umpisa umaga hanggang madaling araw, ha? Okay, talagang masipag kapag kumikita eh, no? Anyway, kahit anong patayan, ha? Kaya nag-away ang magkapitbahay, kay pinlano mo, political assassination, kay aksidente, ha? Yung homicide through reckless imprudence, lahat yan EJK eh. Hindi mo na kailangang i-define kung ano yung EJK. Etong pinaggagawa nitong Quadcom, ha? Ito nakakatawa ito, ha? Kita mo, ha? Para ma-justify yung kanilang pinaggagawa ro na walang kapararakan na sabi nga ni Congressman Dan Marcoleta, hindi naman in aid of legislation eh. Kaya ayaw nyo magsasasali at walang kakwenta-kwenta. Ito para ma-justify yung gastos nila na ang daming Jollibee binibili ron. Oo, yun ang pinapakain sa amin. Napurga ako sa Jollibee nung pumunta ako roon. Wala namang kakwenta-kwentang ginagawa. Puro violation ng konstitusyon na hindi naman in aid of legislation. Eto mga kababayan, ang nangyayari kapag ang isang kongresista na katulad ni Dan Fernandez ay nagre-rely sa Google. Hindi nagkokonsulta sa tunay na abogado. Ito, Kengkoy, oh, ha? Ito, naglabas sila ng bill na, sinasabi ng extrajudicial killing daw ay heinous crime at dapat daw parusahan. Ito, alam niyo kung ba't nakakatawa? Okay, ha? Sinasabi natin EJK tayo ng EJK ng EJK. I-analyze natin yung term na EJK, ha? Extrajudicial killing. Okay, anong ibig sabihin? Pagpatay ng wala sa judicial system. Ayun. Anong judicial system? Korte natin. Bakit tinawag na EJK? Hindi ko malaman nga kung bakit ito pang term na ginamit nila. Pagkatapos ng katakot-takot, 100,000 hearings na yata doon na umpisa umaga hanggang madaling araw, ha? Okay, talagang masipag kapag kumikita eh, no? Anyway, Anong extrajudicial killing? Katulad ng sinabi ko, yan ay pagpatay ng hindi pinag-uutos ng hukuman. Bakit may term dati na extrajudicial killing? Hindi ko nga alam kung sino alam nyo, talagang inutil tong mga nasa Quadcom eh. Puwera lang si Ace Barber. Siya nang matino dyan sa apat na chairman eh, ha? Yan pinakamatino dyan eh, si Ace Barbers. Okay. Kita nyo, ha? Yung EJK ay yan a coinage nung mga leftist para magkaroon ng stigma yung kapag namamatay yung mga batang nire-recruit nila na maging NPA, pinapatay ng mga military pag nagkakaenkwentro, sinasabi nila EJK. Yan yung pumalit sa term na salvaging ng martial law. Sinalvage, di ba? EJK. Para ma-stigmatize yung military. Kung hindi naman ba ulalo itong mga nasa Quadcom, inadapt nila yung terminology ng mga komunista, ng mga Communist Front Organizations na EJK. Okay, bakit? Nakakatawa.
ang term na EJK. Okay, eto ha. Ang hindi lamang EJK, extrajudicial killing, ay kapag ikaw ay nakasuhan ng isang krimen, heinous crime. Opo. Let's say, rape with homicide. Or rape na nasira yung ulo nung babae, ha? Or murder, ha? Opo. Na ikaw ay public official. Okay, maraming yung dati sa atin ay mayroong death penalty. Di ba yung si Leo Echegaray? Opo. Natatanda mo, in-execution by lethal injection. Lethal injection. Yun lang ang kamatayan, ang pagpatay na hindi EJK. Yeah. Yan, ha? Just to show you how stupid these people are. Kasi sanctioned yun ng hukuman. Yun ay kinasuhan sa RTC. Sinabi ng RTC, guilty ng incestuous rape. Ni-rape niya yung kanyang minor de edad na anak. Apo. Oh, sige. Nag-apila sa Court of Appeal. Sinabi, tama ang RTC, guilty. Death penalty. Umakyat sa Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court, tama ang RTC at ang Court of Appeals, guilty. Death penalty. Nung may death penalty that pa, time, alam ko panahon ni Erap yun, kung ako'y hindi nagkakamali, ako'y tama. It used the immortal words of Apo. Apo Ferdinand Sr. Okay. Kaya yon ay, death penalty, nasa death row. Yes. Okay. Dinala sa execution chamber. Ininig sila ng sodium pentatolbe, whatever. May iniiniksyonan doon una para ma-sedate, makatulog. Then isang gamot para tumigil yung tibok ng puso. Isang gamot para tumigil yung muscle sa lungs. Hanggang mamamatay ka. Pero hindi mo na alam yung tulog ka. Painless talaga. Painless, oo. Yun lang ang pagpatay na hindi EJK. Kasi sanctioned ng korte. Ang korte ang nagpataw ng death penalty. Lahat po ng pagpatay, sabihin mong may batas, walang batas na EJK, EJK yan. Halimbawa, pinatay ko si Dan Fernandez. Halimbawa, hindi ko naman gagawin. Ako isang mapayapang tao, ha? Ito pa, kung bakit extra joke itong EJK na to. Ayun, extra joke. Joke to eh. JK, di ba? Joke, sabi ng mga bata. Okay po. Kung kahit anong patayan, ha? Kaya nag-away ang magkapitbahay, kay pinlano mo, political assassination, kay aksidente, ha? Yung homicide through reckless imprudence, lahat yan EJK eh. Hindi mo na kailangang i-define kung ano yung EJK. Lahat yan extrajudicial killing. Bakit? Dahil hindi na magkakaroon ngayon ng hindi EJK. Dahil ang death penalty ay suspended. Wala pong batas ngayon na may death penalty. So, kahit sinong patayin ng sino man, under any circumstances, EJK yan tawag. EJK yun eh. Extrajudicial killing. Kailangan mo pa bang i-define yun? Ayan, ang isang kakengko yan, nitong quad ko. Yan ang nangyayari kung Google ang batayan mo, sa batas. Okay, kawawa naman pala si, Kengkoy pa to. Si Kong Ace na nasama. Ito masabi nitong explanatory note, nakakatawa eh. Walang katuturan eh. Ito yung tinasawag ng mga Gen Z na mema. Mema sabi lang. Ito word for word. Kaya may mga abogado natatawa kami rito. Extrajudicial killing or the killing of individuals without judicial proceedings or legal authority poses a grave threat to the rule of law, democracy, and the protection of human rights. Siyempre! Hello! Siyempre, kahit pa sinong pinatay mo, hindi labag sa batas. Kailan ka ba pumatay na hindi labag sa batas? Unless may judicial sanction. Okay po. These acts bypass established judicial procedures. Siyempre, kahit mag-judicial procedure ka naman, di mo pwedeng patayin eh. Undermining public trust in the justice system. Siyempre. And violating the basic rights of life in due process. Siyempre. Siyempre, pag pinatay mo ako, di na violate mo yung right to life ko. Patay ako eh. Ayaw. Ano ba pinagsasasabi nito mga to? Talaga mapapailing ka na lang eh. Guaranteed by the Constitution. Kayo pa nagsasalita dyan sa Quadcom ng due process. Guaranteed by the Constitution. Concerned kayo. Kayo nagba-violate
Tuwing naghihiling kayo, binaviolate nyo yung right to due process, right against self-incrimination, right to remain silent. Oh, ba't ganyan? Bago ngayon, concerned kayo. Mga hipokrito kayo eh.